anak ng amo mo, Lucy. Ito lang ang paraan, inay, para maiganti ko si Ate Daisy. Anong ibig mong sabihin? Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. May mga nakaraan na nagbabalik sa kasalukuyan para sa isang katarungan. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Noli sa ating dunang sa kanyang panahon. Ang ganda pala ng yaya ni JR, Ate Grace, Kuya Noli. Aba, at mukhang nagka-crush ang bayaw ko kay Lucy, Noli. Swerte ni Lucy. Bihirang magka-crush tong si Charles eh. Puro pag-aaral nga inintindi nito eh, kaya nakagraduate ng maaga, nang walang nobya. Di gaya mo, no, Kuya? 10-5 sa yung crush. Pati ng girlfriend mo. Ikaw talaga, Charles. Noon yun. Nagbago na ako. At yun, ay mula nang pakasalan ko tong hipag mo. At sana nga, forever na yung pagbabago mo. Ang sarap ng pagkakatimpla mo dito sa sinampalukang manok, Lucy. Tama. Ang linamnam eh. Salamat, ha. Lagi na lang ikaw ang nagluluto ng hapunan natin. Kasi naman, Ate Grace, alam kong pagod na kayo ni Kuya Noli galing sa trabaho. At saka wala naman po ako masyadong gawa dito. Kaya okay lang, kahit ako na po yung magluto. Ang sipag mo talaga. Mabuti na lang dito ka napunta sa amin. Swerte namin. Kinakakala mo, Noli. Kumusta na nga pala si JR? Ay, tulog po. Kaya nga po nakapagluto ako, ate. May yaya na pala kayong nakuha para sa apo ko, Grace. Opo, Itay. Isang buwan na rin po sa amin si Lucy. Paano mo naman siya nakilala? Rekomendado ba siya ng kaibigan mo? Ay, hindi po. Minsan po kasi, namili ako. Nahirapan ako dahil ang dami kong dala. Tinulungan ho niya ako. At nalaman ko na naghahanap siya ng trabaho. Kaya kinuha ko na ho siya. Oo, hindi mo pala siya personal na kilala. Hindi po. Pero mabait naman ho siya eh. Masipag at mapagkakatiwalaan. Sa isang buwan niyang pagtatrabaho dito eh, wala naman ho kaming maipipintas sa kanya. Hindi pa rin kayo nakatitiyak, anak. Kaya mag-iingat kayo. Isa pa, maganda yung si Lucy. Baka mamaya mahulog dyan ang asawa mo. Itay, nagbago na po si Noli. Pinatunayan niya sa akin yon sa loob ng 2 taon namin pagsasama. Kaya wag na ho kayo mag-alala. Sana magustuhan ni Lucy itong pasalubong kong pizza. Sana ito nang simula ng pagiging malapit niya sa akin. Kasi lagi na lang niya akong iniiwasan kapag gusto kong makapagkwentuhan sa kanya. Dito na ako sa kusina. Tatawagin ko na siya. Oo, Aling Rita. Ba? Sigurado magugustuhan mo yung dadaling kong sanggol sa'yo. May kausap si Lucy sa cellphone. Huwag kang mainip. Magugulat ka na lang isang araw. Dala ko na yung bata. Oy, basta ha? Handa ako na rin yung pera. Sino kausap niya? At bakit ganun ang sinasabi niya? Nagbebenta ba siya ng bata? Naguguluhan ako tungkol sa mga narinig kong sinabi ni Lucy sa kausap niya sa cellphone. Dapat ko bang sabihin yun kina Kuya? Charles, parang malalim ang iniisip mo ah. Ikaw pala, Kuya Noli. Nakita kita rito sa sala. Parang may malalim na iniisip kaya hilapitan kita. May problema ka ba? Wala naman, Kuya. Huwag mong sabihin sa akin si Lucy ang nagpapagulo sa isip mo. Hindi.
Nawala na nga ang crush ko sa kanya eh. Talaga, ah. Siguro may nakita ka ng mas maganda. Wala naman. Basta kusa na lang na walang feelings ko. Hindi ka pa nga seryoso kung ganon. Siguro nga. Sige kuya, matutulog na ako. Noli, gumising ka, Noli. Noli! Bakit ba, Grace? Naman tayong pasok ngayon sa office, ah. Tulog ba tayo? Si JR, nawawala. Ha? Ano sinabi mo? Sigurado ka ba? Kanina pa ako gising, Noli. Hinanap ko sila ni Lucy sa labas nang makita ko wala sa kuna niya si JR. Pero wala sila sa labas. Ipinagtanong ko na rin sa mga kapitbahay pero hindi sila nakita. Si Charles, ginising mo ba siya? Yun na nga isa pa eh. Wala rin ang kapatid mo. Bakit mo ninakaw ang anak ng amo mo, Lucy? Ito lang ang paraan, inay, para maiganti ko si Ate Daisy. Anong ibig mong sabihin? Si Noli ang naging nobyo ni ate na nanloko sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit siya nagpakamatay. Ano? Nabasa ko yun sa diary ni ate. Kaya nang malaman ko, pinlano ko nang hanapin ng lalaking yun at ang pagganti sa kanya. Sana naman, anak. Kinalimutan mo na ang lahat. Wala rin namang mangyayari. Patay na ang ate mo. Hindi. Kailangan mabigyan ng katarungan ng sinabi ni ate. Anak, makukulong ka sa ginawa mo. Hindi nila ako makikita. Hindi nila alam ang lugar natin. At ang batang ito, ibebenta ko para hindi na makita pa ng kanyang mga magulang. Matakot ka sa Diyos sa gagawin mo, anak. Hindi mo maipagbibiling pamangkin ko. Charles? Sino ka? Ako pong kapatid ni Noli. Parang awa mo na. Kunin mo na yung pamakin mo. Pero pakiusap, huwag niyong ipabilang ko ang anak ko. Yun na lang ang nag-iisa kong anak. Nagawa lang niyang kunin ang pamangkin mo dahil sa labis na awa sa sinabi ng kanyang ate. Mabuti na lang. Nakita mo si Lucy nang kunin niya si JR sa kwarto namin ng ate mo. Sinubaybayan ko siya, kuya. Dahil na rin sa narinig ko mga sinabi niya sa kausap niya sa cellphone. Kasalanan mo to, Noli. Kaya muntik nang nawala sa atin ang ating anak. Mapaglaro ka kasi sa pag-ibig. Grace, alam mong nagbago na ako. Si Lucy, siya ang may kasalanan. Kaya dapat siyang makulong. Kung ipabibilanggo mo siya, dapat kayo makulong. Grace, Dahil ikaw ang may kasalanan. Kaya nagpakamatay ang kapatid niya. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa puntod ng anak ko? Siya si Noli, inay. Ikaw? naparito po ako para humingi ng tawad kay Daisy. At maging sa inyo na rin. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin na mawala ang anak ko? Napakasakit. Dahil sa'yo, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Dahil nagpakamatay ang ate ko nung iwan mo. Napakasama mo. Patawarin niyo ako. Hindi ko alam na gagawin niya yun. I'm sorry. Alam ko, kahit magalit pa kami sa'yo, wala na rin namang mangyayari. Dahil wala nang anak ko. Ayoko na rin mabuhay baka may niinay sa galit. Kaya sige, pinatatawad ka na namin. Saan ka galing, Noli? Sinunod ko ng sinabi mo. Inalam ko ang punto ni Daisy. Nagpunta ako doon. At dinatnan ko doon sina Lucy at ang kanyang ina. Humingi na ako ng tawad sa kanila. At anong nangyari? Nagkapatawan kami, Grace.
Kaya magaan ang kalooban ko. At sana, huwag ka na rin magalit sa akin. Patawarin mo na rin ako. Mahalaga ang mabuhay sa katapatan at huwag malakit ng kalooban upang walang utang na pagbayaran sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Jeneline de la Cruz, Leonel Benjamin, Phil Cruz, at Susan Robles. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kaya lang, problema natin yung malaking babayaran dito sa ospital. Wala tayong pera at maging si Inay. Huwag ka nang umiyak. Gagawa ako ng paraan. Kahit mangutang gagawin ko, hindi natin pababayaan si Inay. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Marami ang nakapagpapaligaya sa tao, salapi, mga bagay na material at marami pang iba. Subalit may kabuluhan nga ba ang lahat ng iyon? Mga kaibigan, naririto po at ating pakinggan ang naging karanasan ni Celo sa ating dulang sa kanyang panahon. Oh, ba't pumahaw ka na, Selo? Hindi ka pa ganong nakakatulog, ah. Nakatulog na rin ako. 2 oras nga lang. Pero pwede na yon. Kaya ko nang mamasada ng jeep. Napuyat ka dahil sa pagsama mo kay Intoy sa ospital. Dahil nga nanganak yung asawa niya. Huwag mo nang alalahanin yon. Kaya ko ang sarili ko. Sige na, kumain na tayo. Para maihatid na kita doon sa eskwelahang pinagtuturuan mo. Ano po, Inay? Salamat. O ba't narito ka? Hindi ka pumasada ng jeep mo? Kung ano kasi, Alam ko na. Sira uli yung sasakyan mo, no? gagawin ko nga ho. Para mamayang makapatanghali. Makapagmasada ako. O, Nay, ito po yung kape niyo. Baka naman wala na kayong kape at asukal dahil wala na kayong pambili. Sira pa naman ang sasakyan nito si Celo. Meron naman po, Nay. Nay, may iwan ko muna kayo. Gagawin ko na yung jeep ko. Yan talagang asawa mo. Marunong lang umiwas. Pero hindi marunong dumiskarte sa buhay. Hindi man lang mag-abroad nang umasenso naman kayo. Kahit naman mahirap lang kami, hindi naman kami sumasala sa oras. At nakakapag-aral ng maayos yung 2 naming anak. Ang gusto ko, guminhawa naman kayo. Oh, Pati ikaw, nahawa na rin dyan sa ugali ng asawa mo. Walang pangarap sa buhay. Nay, maligaya ho kami kahit hindi kami mayaman. Ay, sus! At hindi ko po pinagsisisihan na nagpakasal ako kay Celo. Isa siyang mapagmahal at responsableng asawa at mabuting tao. Ay, nako, bahala ka na nga. Pag nagipit kayo, ha, malalaman mo rin na tama itong nanay mo.
hina ng pasada ngayon, no? Marinsero? Oo nga, Nato. Kailangan ko pa naman kumita ngayon dahil sira yung jeep ko kahapon. Buti nga ikaw, sa yung jeep na yung nilalabas mo. Ako, nakikiboundary lang eh. Yun nga lang. Alam ko na. Alam ko na kung bakit kailangan kumita ka. Dahil malapit na ang birthday mo. Magpapakain ka na sa amin. May libreng sakay ka pang bibigay naman sa mga pasahero mo. Oo. At sa makalawa na ang birthday ko. O, iti, huwag mo munang gawin yung libreng sakay. Nato, binata pa ako, ginagawa ko na yun. Hindi magiging masaya ang birthday ko kapag hindi ko ginawa yun. No? Oo, totoo yun. Hindi magiging kumpleto ang kaarawan ko kapag hindi ko ginawa yun. Eh, minsan mo lang naman hindi gagawin. Tsaka, kailangan mo nga ng pere. Bahala na. May awa ang Diyos. Mairaraos ko rin yun. Basta itutuloy ko pa rin ang nakagawian ko na. Magluluto ako ng pansit para sa birthday ng asawa ko, Prima. Okay na sa kanya yun. Simple lang naman namin ipagdidiwang ang kanyang birthday. Pati yung birthday ko. Basta ang importante sa amin, magkakasama pa rin kami at walang sakit. Sa bagay, tama ka. Aanhin mo nga naman ang ingredient party kung wasak naman ang pamilya mo. O kaya, may malubhang sakit ang pamilya mo. Tama. At ang pinakatampok na party ng birthday namin ay yung pagpapasalamat sa Diyos. Nakakabilib talaga kayong mag-asawa. Salamat. Ay, bakit ka nga pala napasyal? Ay, sasabihin ko lang sa'yo na napagkasunduan namin ng asawa ko na magbigay ng cake kay Selo. Ha? Pasasalamat namin ito sa mga pagtulong niya sa amin. Noong kailangan dalhin sa ospital ang asawa ko at sira yung sasakyan namin, agad na ipinahiram sa amin ni Selo ang jeep nyo. At ipinagmaneho pa kami. Hindi namin makakalimutan yun. Mga, ito pong bayad ko, oh. Diyan sa may ospital lang po. Ay, nako. Huwag na po kayo magbayad, sir. Ah, oh, bakit may libreng sakay kayo? Manong! Hindi naman po Pasko ngayon ah. Oo. Yung iba kasi nagbibigay ng libreng sakay kapag Pasko. Birthday ko ngayon, mga sir. Ha? At mula pa nung binata ako, tuwing birthday ko, nagbibigay ako ng libreng sakay sa mga pasahero ko. Naku, bait nyo naman, Brad. Nagagawa nyo pang magbahagi ng tulong sa kapwa kahit mahirap ang trabaho nyo. Happy birthday, ho! Oh, salamat po. Anong kakabilib naman po kayo? Happy birthday po. Maraming salamat po. Oh, napakasaya ko. Tuwing kaarawan ko, maraming mga bumabate at nakikipagsaya sa akin. Happy birthday, ho! Oh, thank you, thank you. Ilagpas nyo na ako sa ospital. Matutuwa si Ami kapag nalamang may isang pasahero nagbigay sa akin ng groceries dahil nalamang birthday ko. Selo! Buti narito ka! Oh, Nato, bakit? Hindi ka pa ba napapakain ng pansit ni Ami? Hindi yun eh, yung biyan na mo. Dilala sa ospital na misis mo. Ano, bakit? Salo! Salamat, narito ka na. Ami, kumusta na si Inay? Sabi ng doktor, mabuti na lang daw nadala siya agad dito sa ospital. Ano na kalagayan niya ngayon? Inooperahan na siya ngayon sa appendix. Oh, salamat naman. Kaya lang, problema natin ang malaking babayaran dito. Wala tayong pera. Pati si Inay walang pera. Huwag ka na umiyak. Gagawa ko ng paraan. Kahit mangutang ako, gagawin ko.
Hindi natin pababayaan si inay. Salamat, Selo. Kahit hindi magandang pakikitungo sa inang nanay ko, hindi ka galit sa kanya. Kilala mo ko, Ami. Hindi ako marunong magtanim ng galit. Isa pa, nanay mo yun. Dahil sa kanya, kaya kita nakilala. Walang dahilan para magtanim ako ng galit sa kanya. Dok, ako po ang anak ng pasyente. Siya naman po ang asawa ko, si Selo. Okay. Oh, kumusta po, Mang Selo? Natutuwa akong makita kayo uli. Ho, nagkita na tayo? Oo. Ako po si Dr. Roger. Isa ho doon sa mga nabigyan nyo ng libreng sakay. Noong nakaraang birthday nyo. Natatandaan nyo po. Ha? Eh, Biyanan nyo pala si Aling Juana. oo. Dito pala kayo nagtatrabaho. Ay, matagal na po. Nalaman ko ho na may problema kayo. Opo. Tungkol sa mga bayarin dito ni Aling Juana. Oo, Dr. Roger. Naghahanap nga ho ako ng mahihiraman ng pera. Naku, huwag na kayong mamroblema ho. Inilapit ko na ang kaso nyo sa social services ng ospital. Tutulungan namin ho kayo. Ay, Kaya wala na kayong babayaran. ay, maraming salamat po, Dr. Roger. Wala yun, wala. Hulog kayo ng langit sa amin. Eh, hulog din po ng langit ang asawa nyo sa inyo. Ay, Dahil kahit jeepney driver lang siya, may nagagawa niyang makabuluhan ang kanyang buhay sa pamamagitan po ng pagtulong at pagpapasaya sa kanyang kapwa. At alam niyo, yun ho ang nagawa niya sa akin nung una naming pagkikita. ikaw. Dr. Roger. Eh, kaya naman ho ngayon, ako naman ho ang tutulong at magpapasaya sa inyo, Mang Selo. Kumusta na si Aling Juana, Ami? Ay, malakas na siya, Prima. Bukas pwede na siyang iuwi. Dito na lang muna siya sa amin para maalagaan ko ng gusto. Tama naman yun. Paupahan na lang niya yung bahay niya. Iba rin syempre yung may kasama siya. Ay, oo. Lalo na nga't matanda na rin si inay. Oo. Ay, kaya nga pala ako nagpunta rito para ibigay sa inyo ni Selo ang sobrang ito. Ay, ano yan? Para saan? Nag-usap-usap kaming lahat ng mga natulungan ni Selo. Nag-ambagan kami para makalikom ng halaga na maitutulong sa inyo. Ginawa niyo yun? Oo. Mabait kasi ang asawa mo. Matulungin. Kahit hindi niya birthday. Kaya ngayon, siya naman ang nangangailangan ng tulong. Gusto naming damayan naman siya. Oh, salamat. Salamat, Prima. Pakisabi na rin doon sa lahat ng tumulong. Maraming salamat. Siguradong matutuwa na to si Selo sa ginawa ninyo. Naku, mahal. Tamang-tama ang dating mo. Pinagluto ka ni inay ng paborito mong ginataang alimango. Ha? Oo. Pakiulit mo nga, Ami. Ah, Baka kasi nagkamali lang ako ng dinig. hindi, tama yung narinig mo. Talagang si inay ang nagluto ng paborito mong ulam. Ha? Sasalamat ko yan sa iyo, Manugang, dahil sa tulong mo sa akin. Ho! Si inay, wala ho yun. Tama lang naman na tulungan ko kayo. Dahil nanay kayo ng asawa ko. At dahil mahal ko siya, mahalaga rin sa akin ang mahalaga sa kanya. Napakaganda talaga ng puso mo. Mapalad ako. Ikaw ang naging manugang ko. Huwag nawang magsawa sa paggawa ng mabuti ang tao, sapagkat lahat ng kabutihan ay ginagantimpalaan sa kanyang panahon.
pinagsiganap, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, at ang inyong lingkod. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ano ka ba? Kaya mo na kahit ikaw lang mag-isa. Hindi ba gusto mong makalayo sa malupit mong mga magulang? O kaya nga, Jean, ito na ang pagkakataon mong makalaya at makaganti sa kanila. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May pagkakataong nasasaktan ng magulang ang anak kapag sumuway sa kanyang kagustuhan. Ito ba ay masasabing kalupitan? Mga kaibigan, narito't pakinggan natin ang naging karanasan ni Jean sa ating dunang sa kanyang panahon. Hindi ba sinabi ko sa'yo, huwag kang lalabas ng bahay, ha? Lalo na't wala ako. Sorry po. Naglaro po kasi kami ni Nanette. Iniwan mo itong bahay para lang maglaro. Ikaw talaga. O, yung sinaing. Nagsaing ka ba? Nakalimutan ko po eh. Yeah, dahil sa lakwatsa, nakalimutan mong sarain. Sinabi ko na sa iyo, huwag mong pababayaan yung mga gawain mo dito sa bahay. Hindi ka pa rin nakinig. Sa susunod, ulitin mo pa ito, lalo ka masasaktan sa akin. Ay, ano? Ha? Nakita kong malungkot yung anak natin kanina. Paano? Napalo ko. Ay, bakit? Iniwan tong bahay na walang tao. Naningil ako ng mga pautang ko kanina. Ano ba ginawa niya? Nakipaglaro doon sa anak ni Danilo, si Nanette. At dahil doon, hindi rin nakapagsaing. Oh, kaya pala, painin pa lang yung kanin nang dumating ako. Ayun, napalo ko. Ilang beses ko na siya minilinan eh. Pero laging nakakalimutan pagkasama niya yung Nanette. Batang yun talaga, oh. Hindi siya dapat lumaking mahilig sa laro at lakwatsa. Ay, oo. Dahil pag kinalakhan niya yon, magiging tamad yan at irresponsable kahit sa bahay. At yun ang ayaw ko mangyari. Ituloy pa rin natin ang pagdidisiplina sa kanya. Ang pagtuturo ng daang dapat niyang lakaran. Upang huwag niyang hiwalayan yon kahit pa lumaki na siya. Laro muna tayo. Marami tayong homework ngayon eh. Dapat matapos natin yun. Pwede namang gawin yun mamaya eh. Laro muna tayo. Wala naman tayong last subject eh. Pag nalaman ni Inay o kaya ni Itay na hindi kagad ako umuwi, tiyak mapapalo ako. Hindi nila malalaman yun. Hindi tayo nakakatiyak na walang makakapagsabi sa kanila. Kaya uwi na lang ako. Sobra naman yung mga magulang mo. Masyadong malupit. Para maglalaro lang, di ka papapayagan. Di bale, pag may trabaho ka na, wag mo silang tulungan, pabayaan mo. Ha? Oo, para makaganti ka sa mga ginagawa nila sa'yo. Lucas, Oh, Danilo, bakit?
Hindi pala niyo pinayagan ng dalagitan niyo na dumalo sa sayawan sa plaza? Oo. Ayaw kasi namin ni Selma na mahilig sa ganung pagkakatipo ng anak namin. Baka mapabayaan niya ang kanyang pag-aaral dahil doon. Minsan lang naman yun eh. Si Nanit nga namin, pinayagan namin. At saka may pasok kinabukasan eh. Mas mahalaga sa amin ang pag-aaral ni Jean. Lucas, huwag kang magagalit ha. Baka naman sobra nyo nang hinihigpitan ang anak nyo. Abay, baka naman magrebelde yun sa ganun. Mo Danilo, naniniwala ako na hindi yun gagawin ang aming anak. Dahil ipinaliliwanag namin sa kanya kung bakit namin siya dinidisiplina. Naturo din ng Diyos na disiplinahin ng magulang ang mga anak upang huwag silang maligaw ng landas. Jean, anak, tapos mo na bang gawin ang lahat ng homework mo? Opo, Inay. Bakit po? Maganda ka ng ilang damit mo dahil pupunta tayo bukas sa Charosa mo. Charosa po? Oo, sabi. Bakit po? Birthday niya, anak. At may swimming daw. Iniimbitahan tayo. Kaya pupunta tayo. Yes! Masaya yun! Ay, tiyak yun. Dahil magkikita-kita kayong magpipinsan. At dahil wala naman pasok, nagawa mo naman lahat ang dapat mong gawin sa school nyo, kaya linggo na ng hapon tayo uuwi dito. Kaya mag-ayos ka na ng mga gamit mo. Opo, Itay! Nay! Sige po, mag-aayos na po ako. Alam mo, anak, hindi naman kami kontra ng tatay mo sa paglilibang mo eh. Pero dapat unahin mo muna ang iyong pag-aaral. Maging ang mga obligasyon mo sa bahay. Dapat sa babae, yung maraming alam sa bahay. Tama. Upang maturuan mo rin ang iyong magiging anak balang araw. O Jean, ano nang plano mo ngayong graduate na tayo ng high school? O di magpapatuloy pa rin ang pag-aaral sa college. May naipasa ng akong scholarship dito eh. Ay, dito ka lang mag-aaral? Ako sa Maynila. Mas maganda kasi dun eh. Kinakabahan kasi ako dun eh. Dahil wala naman kami mag-anak sa lugar na yun. Ano ka ba? Kaya mo na kahit ikaw lang mag-isa. Ha? Di ba? Gusto mong makalayo doon sa malupit mong mga magulang? Oo, ayun na. Ito na yung pagkakataon mong makalaya at makaganti sa kanila. Kumusta na po yung pakiramdam niyo, Itay? Maayos na, anak. Wala na akong lagnat. Ay, buti naman po. Sa susunod po kasi, huwag niyo na akong susunduin. Kaya ko naman po umuwi mag-isa eh. Nag-alala kasi kami. Baka wala ka masakyan pa uwi dito. Kaya nang hiram siya ng tricycle para masundo ka. Kaso naman po, naulan na naman si Itay. Kaya nagkasakit tuloy. Hayaan mo na, anak. Magaling na naman ako eh. Ang importante, matiwasay kang nakauwi rito. Salamat po, Inay. Itay. Salamat saan? Sa malasakit niyo po. Siguro kung nasa Manila ako, mahihirapan at kakabahan ako doon. Kasi wala akong madadaingan kapag may problema ako. Mahal na mahal ka namin, anak. Kaya ka namin pinagmamalasakitan. At iyon din ang dahilan kaya lahat ginagawa namin upang huwag kang maligaw ng landas. Nauunawaan ko na po yun ngayon. Salamat naman, anak. Di kung ganon, hindi ka nagsisisi na dito ka lang nag-aaral sa probinsya. Hindi po. Bakit naman po ako magsisisi? Dito, kasama ko kayo.
At yun po ang mas gusto ko. Nixon, kailangan pakasalan mo na ako. Lumalaki ng tiyan ko. Sigurado kapag nalaman ito ng parents ko, tatakol nila ako. Dahil sa bukod sa hindi ako makakatapos ng pag-aaral ko, buntis pa ako. Sira ka pala eh. Paano tayo pakakasal? Pareho tayong wala pang trabaho. Kaya nga, asal lang tayo sa perang pinadadala ng parents natin, di ba? Uy, paano na lang pala ako? Magiging dalagang ina, ganun? Magkasama naman tayo ah. Ngayon, kung hindi ka makakatagal, di umuwi ka na sa inyo. Uuwi na rin ako sa amin. Ano ko ba naman, Nixon? Hindi naman ganito usapan natin, ha? Pangako mo, hindi mo ako pababayaan. Tumigil ka naman. Sapakan na kita eh. Talaga, anak? Yun ang sinabi ng professor mo? Opo, inay. Ipapasok daw po niya ako sa company na best friend niya. Oh, kaya nga ho, excited na ako makagraduate eh. Kasi makakapagtrabaho na ako agad. Ako, salamat ng mga dininig ng Diyos ang dalangin namin para sa iyo. Ang mapaayos ang buhay mo. At kapag may trabaho na ako, Nay, makakaluwag na po tayo. Ay, siya nga pala. May sasabihin ako. Ano po yun, inay? Si Danilo, patay na. Huh? Bakit po namatay si Mang Danilo? Inatak sa puso. Matapos makita yung kababata mong si Nanette. Si Nanette? Oo. Makalipas ang ilang taon, umuwi din siya dito sa probinsya. Bakit po inatake si Mang Danilo nang makita siya? Nakikiramay ako, Nanette. Chin, salamat. Kakabigla naman ang pagpanaw ng tatay mo. Paano hindi niya na kayang makita po na bata ang dala ko dito? Sa halip na diploma, kaya yun inatake siya. Ako, yun palang dahilan. Hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Oo. Ginamit ko sa panganganak yung pinapadala niyang pera. Sama ako, no? Parang ako yung pumatay sa sarili kong magulang. Nasaan ang ama ng baby mo? Kasama mo ba? Hindi, walay na kami. Irresponsable kasi. Wala ang kwenta yun. Palagi niya ako sinasaktan. Nalulungkot ako sa sinapit mo. Buti na lang hindi ka nakinig sa akin. Hindi mo ako sinunod, kaya hindi ka napahamak. Dahil nauunawaan ko na hindi pagmamalupit ang pagdidisiplina sa akin ni na inay at itay. Ang bahagyang pagpaparusa ng magulang sa pagkakamali ng anak ay maghahatid sa kanya sa matiwasay na buhay sa kanyang panahon. Mga nagsigalap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at ang inyong lingkod. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at
Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Opo, Itay. Magre-review pa nga po ako mamaya. May exam kami bukas eh. Kayo, babiyahe pa ba kayo? Oo, Leia. Mga 2 biyahe pa. Maraming pasahero eh. Dagdag kita rin yun. Sige na, baba na. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. May mga nilalang na kahit mabuti ang ginagawa, ay hinahatulan pa rin ang kapwa. Inuudyukan pa upang magkasala. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Roy sa ating dunang sa kanyang panahon. Okay, yung tapos na tayo mag-almusal. Mag-ayos na tayo, ha? Alam niyo namang Sunday ngayon. Para huwag naman tayong malate sa church. Hindi naman tayo nahuhuli. Dahil lagi tayo naglalaan ng oras para sa Diyos. Dapat naman kasi ganoon, Fe. Hindi yung kung kailan lang magustuhan. O kaya ay may okasyon. At saka maalala ang Diyos. Bilib nga po sa atin yung mga kaibigan ko, Itay eh. Ang sigla raw po natin. Ang ibig namin ng nanay mong anak, panatilihin ninyong magkakapatid ang ganitong ugali. At kung magkakapamilya kayo barang araw, ito rin ang ituro ninyo sa inyong mga magiging anak. Ay, si Inay naman. Matagal pa po yun. Kahit na. Sinasanay namin kayo rito upang ito ang matanim sa puso at isip ninyo. Roy, palastik. Nakapikit ka na. Ha? Kayo pala na to. Dodi, dalang kasi ng pasero kaya midlip muna ako sandali. Ay, nako. Sumali ka nga sa amin na magtongits, pare. Hindi ka antukin. Ayos na ako dito na to. Oh. At least, naipahinga ko mga mata ko. Hindi pa ako matatalo. Lahat makuka talaga. Ang kulat mo. Oo nga. Kahit konting barya, ayaw magpatalo. Konting barya ba yung boundary na lang ang natira sa'yo, Dodi? Nung isang araw. Nakita mo na naman ako. Tara nga na to. Huwag na natin yayain to si Roy. Okay. Wala tayong mapapalad dyan. Roy, paalala lang ha. Huwag ka masyado mabayan, pre. Ikaw rin, baka lumagpas ka sa langit. Oh. Impyerno din ang ending nun. Inay, ang aga niyo yatang namasyal ah. Ay, nako, Ope. Nakukonsumi kasi ako doon sa kapitbahay ko. Aga-aga, nag-aaway na mag-asawa. Nalaman kasi ng babae na may kabit yung lalaki. Oh, problema talaga yun. Nagkasakitan na nga eh. Naghahamunan na ng hiwalay. Oh? Kaya umalis na lang ako ng bahay para libangin yung sarili ko. Ayoko kasi masira yung umaga ko dahil sa ganoong tagpo na hindi ko naman kontrolado. Tama po yung ginawa ninyo. Dahil hindi nyo naman po kontrolado yung inyong paligid. Mabuti pa, bibigyan ko kayo ng kape. At nung gawa akong bagong tinapay. Ay, sige, anak. Salamat ha. Kumusta naman yung bakery nyo? Ay, ayun po, sa awa ng Diyos, malakas pa rin. Ang mga tricycle nyo naman, Roy. Wala pong problema sa 3 tricycle namin, Nay. Nasisilap din po namin ang aming kabuhayan. Ay, masaya ako malaman yan. Napakasarap sa pakiramdam ng isang magulang na nasa maayos na kalagayan ng kanyang mga anak. Ito ang tatandaan nyo. Basta, wag lang yung hahaluan na masamang gawa ang buhay. Magka-problema man kayo, makakayanan nyo yun.
narito na tayo sa bahay, anak. Sige na. Bumaba ka na para makapagbihis at makapagpahinga. Opo, Itay. Magre-review pa nga po ako mamaya eh. May exam po kami bukas. Ay, kayo ho. Babae pa ba kayo? Oo. May 2 biyahe pa. Maraming pasahero eh. Dagdag kita rin yun. Sige na, baba na. Ano ba yun? Nakakatakot naman yung malakas na tunog ah. Parang may binangga. Parang sa labas itong bahay. Teka nga itong tingnan. Uy! Hindi! Sina Lea at Troy! Na-aksidente! Pare na to. Alam mo na ba, balita ka na, Roy? Hindi pa doon eh. Ang alam ko lang, grabe yung mag-ama. Napakamalas naman ni Roy, no? Nakahinto na sa harap ng bahay nila yung tricycle nila. Sukat ba naman banggay na matuloy na van? Ay, naku. Ang iniisip ko nga, baka kunin na siya ni Lord eh. No? Hindi mo naman nasabi yun. Sobrang bait pre. Di ba yung masamang damo na tulad natin eh? Tayo may mahabang buhay. Anong sabi ng doktor, Fe? Ligtas na kayong pareho ng ating anak. Kaya lang, ilang buwan kang hindi makakapamasada dahil kailangan pang mass therapy yung paa mo. Sila yan. Anong lagay niya? Ayun, bali ang paa ng anak natin. Diyos ko. Kailangan lagyan ng bakal. Pati yung kanan niyang kamay. Malaking halagang gagastusin. Mahinto pa sa pag-aaral ang ating panganay. Alam mo ba, isa pang kinasasakit ng loob ko. Meron tayong mga kalugar na wala na ngang may tulong kung ano-ano pang hindi magandang sinasabi. Dapat lang daw sa iyo dahil wala kang pakisama. Baka daw kunin ka na ni Lord kasi masyado kang mabait. Tama ba naman yun? Huwag na natin silang intindihan. Harapin natin ang matatag. Ang mabigat na pagsubok na ito na dumating sa atin. Lalo tayong lumapit sa Kanya dahil mas kailangan natin siya sa pagkakataong ito. Tama ka nga, pre. Mas okay dito sa beer house na ito. Kesa doon sa nasa malapit sa lugar natin. Sabi ko naman sa'yo, pare na to. Iba akong pumili. Oo nga, dito na lang tayo lagi, pre. Oo. Mas maganda pa mga chiching dito, ha? Basta ba nanalo tayo sa sugal, di ba? Kasi mahal dito. Puto ka! May namamahal! Kapatan mo! Kumusta na kayo mag-ama, Fe? Ay, mas nakakagalaw na po sila ng maayos. Yun nga lang ho, naubos yung ipon namin. Ay, oo nga. Dahil kahit tumulong naman yung nakabangga sa kanila, eh hindi naman sapat sa laki ng gastusin nyo. Pero alam niyo si Roy, hindi ko kinakitaan ng panghihinaan ng loob. Sabi nga niya, mapalad pa rin sila dahil buhay sila. Hindi tulad nila Dodi at Nato. Namatay nung may namaril sa beer house na pinuntahan. Alam mo kaya ganun ang manugang ko? Dahil buo ang kanyang pananalig na hindi kayo pababayaan ng Diyos.
Kahit pa nga mayroong mga pagsubok. Tiyak na matutuwa si inay pagdating niya. Kasi nakaayos na po lahat ng i-deliver ninyong mga tinapay sa mga nag-order sa atin online. Oo nga, anak. Aba, mas malakas na ngayon ang kita natin. Dahil dumami ang mga customers natin. Mula nang ilagay mo ito sa online. Nalibang din po ako. Nabawasan ang lungkot ko dahil sa pagkahinto ko sa pag-aaral. Hindi bale, anak. Sa pasukan naman, mag-aaral ka uli. Ay, itay! Hmm. Huwag niyo kakalimutan ha, ang order ng 2 classmate ko ho. Talaga ko, Mr. Rosales? Ibibigay ninyo sa murang upa ang bakanting pwesto ninyo? Oo, Roy. At hindi ko na rin yun pauupahan sa inyo sa loob ng 6 na buwan. Para naman makapagsimula kayo agad ng panibago ninyong bakery. Mas maluwag yun. Mas makakakilos kayo ng maayos. Oh, maraming salamat ho. Ako ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil sa pangunawa ninyo. At hindi nyo ako pinakulong. Kahit na nadisgrasya ako si Roy. Hindi naman kayo lasing noon. Napapikit lang kayo dahil sa matinding pagod. At saka, hindi naman kayo nagpabaya sa amin. Naging kaibigan pa nga namin kayo. Maraming salamat uli sa malawak ninyong pangunawa, ha? Hinding-hindi ko makakalimutan yun. Ang inyong kabutihan. Mapalad ang taong sa Diyos ay hindi nag-aalinlangan. Maalon man sa karagatan, siya'y hindi pababayaan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, at ang inyong lingkod, Special Sound Effects, Jerry Mutia, Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar, Musical Scoring, Buboy Sanonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz, sa kanyang panahon.